2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayong fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? So happy Tuesday sa inyong lahat. Isang magandang umaga, di ba? Nakakatuwa, ang bilis ng araw. Ngayon ay Tuesday na. Pero syempre, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo araw-araw dito sa channel kong to. And then, of course, doon din sa Sam Sam TV, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik doon at saka sa Sam Brusas Crown. So, maraming salamat guys sa inyong lahat. So, ito na, syempre, excited tayong lahat sa darating na coronation night ng dalawang pageant. Ito nga ay ang Miss Grand International at saka Miss International, kung saan lumalaban ay si Nikki Dimora at saka si Nicole Bormeo. Na talaga naman, oh my God, I'm so excited, di ba? So, ito na, hindi talaga ako makatulog kasi, Diyos ko, sino kaya mag-uuwi ng corona sa kanila? Sobrang excited na to dahil andito na tayo sa exciting moment. And then, of course, nandoon tayo na, alam mo naman, basta Pilipina, magaling yan. So, nandoon tayo na kung ano ba ang magiging resulta ng nilabanan nilang pageant after sa hinintay natin ng ganong katagal, di ba? So, yun. So, good luck kay Nicole Bormeo at saka syempre kay Nikki Dimora. So, ayun nga, may nagtatanong nga sa akin. Sabing ganon, Mama Sam, tingin mo ba mag-uuwi ba ng corona si Nicole at saka ito nga si Nikki Dimora dito sa competition na nilalabanan nila? Alam mo, sa akin, sa totoo lang, syempre gusto natin mag-title tayo. Bakit hindi, di ba? Yun naman talaga yung hinahangad din natin na makapag-uwi talaga ng corona. Pero naniniwala naman ako na possible isa sa kanila ang makapag-uwi ng corona. Pwede din silang dalawa. Bakit naman hindi? Pero nandoon ako na natutuwa ako sa dalawang kandidatang to, yung nakalaban sila at na-enjoy nila yung pageant. Yun yung importante, yung kanilang memory na makukuha dito sa sa pageant kasi yung gawa nga ng experience nila, di ba? So yon. So kung makakapag-uwi man sila ng corona, syempre kaligayahan natin lahat yon, but wish all the best para sa kanilang coronation night at sana talaga, di ba? So, yon. So, good luck na lang. So, nakikita ko naman na palaban yung dalawang kandidata natin at hindi imposible na manalo sila. Malay nyo, di ba? So, let's see. Ako, para sa akin, malakas ang tsansa ni Nikki Dimora, malakas din yung tsansa ni Nicole Bormeo, and malalaman natin yan sa dulo ng competition. So, eto na nga, syempre marami tayong chika ngayon na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga, kaya hindi ko na patatagalin. Mama Sam, sign na ba to? Ito kasi si Nicole Bormeo sa si Atisa Manalo ay parehas sila ng sinuot na kimono, parehas na kulay, parehas yung outfitan. So tingin mo, Mama Sam, sign na ba to na si Nicole Bormeo ay malayo mararating dito sa Miss International, o tingin mo mag-first runner-up din siya katulad ni Atisa Manalo? To be honest, I'm so excited para sa Miss International. So, nandoon tayo syempre na sana masungkit ni Nicole Bormeo ang ikapitong corona para sa ating bansa ng Miss International. Pero syempre, nandoon na nakikita din natin, marami din talagang magaganda sa Miss International. At lahat sila parang pang Miss International talaga. So, gusto ko yung ipinapakitang authenticity dito ni Nicole Bormeo. At nakita naman natin na talaga namang wow! Palaban ng ating pambato. So, tama ang lahat ng ginawa niya. Wala tayong masisilip na hindi maganda mula sa kanyang styling, mula sa kanyang eksena. Talaga namang masasabi ko, iba pa rin talaga ang isang Nicole Bormeo. Kumbaga, well prepared. At yung beauty na meron siya, oh my God, nakakaloka. I wish na sana masungkit niya. Pero kung sign to na magiging first runner-up siya, katulad ni Atisa Manalo, happy pa rin ako. Basta, makarating siya sa dulo ng laban, happy ako. Kasi syempre sa panahon ngayon, sa sobrang hirap ng pageant, sa sobrang dami ng magagaling,
bonus na sa atin siguro ang makapag-uwi ng corona, di ba? Kumbaga, yung nakita natin yung kandidata natin na makarating sa dulo ng laban is be happy na. So ako, para sa akin, malaki yung chance niya sa corona, malaki yung chance niya na maging first runner-up o makapasok sa top 5. But wish all the best para kay Nicole. At malalaman natin yan lahat sa darating na October 26. O, di ba? So yun, so magandang senyales na malayo ang mararating ni Nicole Bermeo. At ang ganda nyo dito, in fairness sa kanya. At eto nga ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo mag-uuwi ng corona kay Nicole versus Colombia. Ayan nga, isa nga usap-usapan ngayon na malakas ang tunog na isa si Colombia ang pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss International, na kung saan ang owner ng Binibining Pilipinas ay from Colombia na si Madam Estela Marquez, di ba? Araneta. Pero syempre nandoon pa rin tayo na hindi ko alam kung ibibigay sa Colombia to, dahil mas gusto ko pa rin manalo talaga ang Pilipinas. Kasi syempre magsi-60th na ang Miss International at alam natin na siguro etong si Madam Estela ay magandang regalo para sa kanya to ngayong 60th dahil sa kanyang hardworking sa Binibining Pilipinas, na instead na pumunta siya sa Colombia at doon siya maggawa ng pageant, ay hindi, sinuportahan niya tayo ng bonggang-bongga. So parang gusto ko mas manalo ngayon si Nicole Bermeo para kay Madam Estela, di ba? Kasi 60th na ng anniversary ng Binibining Pilipinas this coming year. So parang mas gusto ko mag-celebrate sila with the crown of Miss International, na kung saan si Madam Estela Marquez Araneta ang kauna-unahan na naging Miss International. Di ba, Christine Ann Perez? Gusto niya yan. So, yan. At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, Myanmar, Philippines, Colombia. Sino ang nakikita mong puputungan ng corona? Oh my God. Syempre naluloka ako kasi ando doon talaga ako sa exciting moment na, oh my God, sana ito na si Nikki Valencia na talagang manalo dito sa Miss Grand International. Pero syempre nandoon tayo na ang daming malalakas talaga na kalaban ni Nikki de Mora. Tapos may mga dark horse pa na nagsashine like a diamond star. O kung iisipin mo, kamusta naman? O diba? Nakakatakot. By the way, ando doon pa rin ako sa exciting moment na naniniwala pa rin ako na kaya to ni Nikki de Mora na masungkit niya. Hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon ay kakapit ako ng bonggang-bongga para kay Nikki na no, fight tayo, laban natin to. So kaya mo yan, Nikki, mag-uuwi ka ng corona ng Miss Grand International. So malay mo, di ba? Why not? Kahit konting pag-asa wag mawawala sa'yo. Kasi yung konting pag-asa na yun, pwedeng masungkit at magtagumpay. O, di ba? So, pag nawalan ka ng kahit konting pag-asa, ayun talaga, totally wala yon. Pero yung alam mo yun na parang kahit konti, kahit maliit na porsyento, naniniwala ka na kaya pa rin natin may uuwi ang corona. So, magandang sign yun. So, laban lang. Ilaban natin yung maliit na porsyento na alam natin na pwedeng makuha ang corona. Kahit sabihin pa natin na ang laki ng porsyento kay Myanmar, kay Colombia, why not? Di ba, malay mo na si Nikki pala ang napipisil ni Mr. Nawat. Hindi natin alam yon, pero nandoon pa rin ako sa maliit na porsyento na hahawak ako ng bonggang-bongga. Kahit sabihin pa nila na, nako, mukhang malabo na to sa corona. No, may laban pa rin ang Pilipinas. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung ipinakita ni Nikki talaga na nagustuhan ni Mr. Nawat, di ba? So, mali mo nagugustuhan pala siya ni Mr. Nawat, ay di nawindang tayo lahat. So, mas maganda na yung kumapit ka pa rin doon sa kahit maliit na porsyento na nakikita mo na pwede siya makapag-uwi ng corona. Kung ano man ang porsyento niyang pinanghahawakan mo, di ba? So, yun. So, para sa sumunod na chika, Miss Universe 2015 from Cagayan. Ngayon naman, ito na kaya si Nikki de Mora na daw ang susunod ng reyna ng Cagayan from International Pageant. Why not? Malay mo naman, di ba? Sa ganda ba naman ni Miss Grand Philippines, Diyos ko, ang swerte ng mga taga Cagayan kasi meron silang ganitong reyna na talagang masasabi mo maipagmamalaki nila sa buong mundo. And then ako, para sa akin, proud to ng Pilipinas, proud to ng Cagayan de Oro, di ba? So mabuhay ang mga taga Cagayan. So winner na winner talaga ang mga beauty queen nila. At malay mo, si Nikki na ang sumunod na international queen ng
from Cagayan, di ba, ng Pilipinas, di ba? So, yon. So, I'm so excited for Nikki until now. Kahit sabihin pa natin, ako, hindi ko nakikitaan na eksena to ng bonggang-bongga, yung mga ganong comment. Ako, para sa akin, so sabi ko nga kanina, may porsyento pa rin tayo na pwede nating masungkit ang corona at kumapit ka doon, di ba? So, yon. Kaya laban lang Pilipinas, kayang-kaya natin to. Oo naman, totoo naman, huwag mawawala yung pag-asa mo sa maliit na porsyento. Malay mo naman. So, possible winner daw sa Miss Grand International ngayong taon na to. Africa, Angola. Europe, Czech Republic. Americas, Colombia. Philippines for Asia. So, anong tingin mo dito, Mama Sam? May babaguhin ka ba? Naniniwala ako na si Angola ay isa sa mga performer candidates dito sa Miss Grand International at talaga namang masasabi ko hindi mo matatawaran ang kanyang performance level na ipinakita dito sa competition at naniniwala din ako na si Angola ay isa sa mga nagugustuhan din ni Mr. Nawat pagdating sa eksena niya dito sa Miss Grand International. Nakita naman natin talagang laban na laban si Angola dito at well prepared talaga siya. So, yon. So, hindi imposible. Pero kasi ang makakalaban din dyan ni Angola pagdating sa Africa ay si Nigeria na talagang isa din na very talented, very professional din ang kanyang rampahan at lumalaban din dito sa eksena. So, ako para sa akin, kung sino man ang makukuha sa kanila sa semifinals at kung sakaling sila man ang magtagumpay for Miss Grand, why not? Diba? So, malakas din talaga ang laban ng dalawang Black Beauty na to. And then, pagdating naman sa Europe, yes, naniniwala ako na sa Czech Republic ang isa sa mga masasabi mo strongest candidate sa competition na to. At nakita din naman natin yung eksena niya, ayaw magpaawa. Talagang kabog kung kabog ang beauty na meron itong si Miss Czech Republic. Pero hindi rin nagpapatalo sa kanya si Netherlands na talaga naman, oh my God, maloloka ka sa beauty na meron itong si Netherlands na talagang banta din talaga para kay Czech Republic kung sakasakali dito sa Miss Grand International. And then, Americas, oh my God, maraming mga Latinas talaga na masasabi ko, nako, ang tindi nila. Andiyan, syempre, si Miss Paraguay, nandiyan si Miss Puerto Rico, andiyan si Miss USA, Canada. So, sa Americas talagang masasabi ko, panalo talaga yung mga kandidata nila. Sobrang andaming malalakas, andaming magagaling, andaming dark horse na pwede mong masabi na, oh my God, isa na dyan, syempre, si Guatemala na isa sa mga banta sa mga Americas na nagkukumpit ngayon dito sa competition ng Miss Grand International. Pagdating naman sa Asia, syempre, sasanayon talaga ako na isa si Nikki Dimora sa pinakamaganda na kandidata pagdating sa Asia at walang question yon. Talagang 100% na masasabi ko, oh my God, iba ang beauty na ino-offer talaga ni Miss Philippines dito. At hindi yun matatanggi ni Mr. Nawat. Pag tinignan niya si Miss Philippines, talagang masasabi niya, wow, ang beautiful. But syempre marami din sa Asia na talagang alam mo yon na umeeksena katulad ni Miss Myanmar. Nako, isa yan sa mga nakakaloka. Andiyan din syempre si Miss Indonesia na ayaw din magpaawat. Si Miss India na iba din ang beauty na pinapakita sa competition na to. At marami sa Asia na talagang masasabi mo mga matitinik dito sa competition. Si Laos, di ba? Nako, isa rin niya sa mga nakikita natin. Pero kasi syempre nandoon na malaki ang tiwala ko sa pambato ng Pilipinas at nakikita ko naman na talagang umariba naman din talaga yung beauty na meron siya dito sa competition na Miss Grand International. Kaya hindi imposible na si Nikki Dimora pa rin talaga ang makapag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Grand International. Dito sa Asia talaga masasabi ko na isa siya sa mga pwede mong sabihin na pang Miss Grand ang beauty. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Nawindang ba kayo ng bonggang-bongga? So, please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang possible na winner sa inyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Tingin ba ninyo, mag-uuwi nga ba ng corona ang ating dalawang magandang pambato sa international pageant na ito nga ay si Nikki Dimora at saka si Nicole Bormeo? Sino sa tingin ninyo ang
makakarating sa dulo ng competition. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa mga chika natin. So guys, maraming salamat. So hanggang dito na lang. Enjoy your day. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.